mga kamare! Welcome back sa isa na namang cooking video dito sa kusina namin sa London. Parang napipil ko nga kumain ng isda with talong, okra at saka kung ano-ano pang klaseng gulay na kaulam nito. Galing nga kami nung isang araw sa town at naghahanap nga kami ng isdang maluluto. Tapos sa paglalakad ko nga dito ay nakita ko nga itong galunggong. Last year pa yata ako nang kumain nito at nagluto nito. Kaya naman nung makita ko nga ito ay agad-agad ko na nga kinuha at sabi ko nga ay ito na nga lang ang akin lulutuin. Bakit naman ang namamalengking iyan Nakakita nga ulit ako dito ng iba't ibang klase na pugitan na talaga namang matagal ko nang gusto ngang lutuin. Ayan, sabi ko nga kay Manong, pakatingin nga ako niya kung gaano yung kalaki. Oh my God, malaki nga. Parang kasarap niyan Nung makilo na nga aking galunggong mga kamari, ay agad-agad ko na nga pinalinis dito kay Kuya. At sabi ko pa nga kay Kuya, ay kung pwede ko bang makita kung paano mo nililinisan yung isda. Buti na nga lang at mabait si Kuya, pumayag nga na aking videohan. Nung makarating na nga kami dito sa bahay mga kamari, agad-agad ko na nga rin itong hinugasan. At saka ayan mga kamari, nire-ready ko na nga ito para nga maluto na. Alay, nakakasabik din naman ngang magluto ng garni mga kamari. Mga garning pagkain parang lutong probinsya. Ay siya, wag na nga tayong magpatumpik-tumpik pa. Lagyan na natin ito ng asin at nang maumpisahan na nga itong ipirito mga kamari. Wala namang masyadong ganap sa araw na ito at simple nga lamang din ang ating lulutuin. Isda lamang nga at saka mga kaunting gulay-gulay. Ito at nang uminit na nga ang aking kawali ay nagumpisa na nga ako maglagay ng mantika. Nagpitpit nga pala ako dito ng bawang at ilalagay natin ito pang dagdag aroma din sa ating pinirito. Ay mga kamari, naglalagay din ba kayo ng ganyan? Pampabango yan. Tip ko nga rin sa inyo mga kamari, wag nyo munang ilalagay ang inyong mga isda pag hindi pa nga mainit na mainit ang inyong kawali. Otherwise, kung hindi teplo ng inyong kawali ay kakapit po yan. So kailangan ngang mainit ng ating mantika bago natin ilalagay ang ating isda. Gayon. Dahil nga ako'y takot mapilantika ng isda, kaya naman hinahanap ko nga ang aking pangtakip din Ayan, takpan natin yan para hindi tayo mapilantikan. Habang hinihintay ko nga maluto ang ating isda, ay nagpakulo na nga ako dito ng itlog para kay Cassie para siya'y makakain na. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi dito, tapos nagugutom na nga siya. Naisip ko nga, meron pa nga pala akong sopas sa fridge. Naman nga, hinugasan ko nga itong aking kasirola at magpapainit nga tayo dito ng sopas mga kamare para yun ang ating ipapakain kay Cassie for dinner. Mabilis ang pag-init na nga lamang ng sopas ang ibibigay ko sa kanya dahil nga nagtatawag na doon at nagugutom na. Nang maipainit na nga ito sa kasirola mga kamare, sinalin ko na nga sa isang lalagyan at talaga namang nagtatawag na at gutom na daw. Sabi ko nga sa kanya ay saglit darling, mahina ang kalaban. Minsan talaga mga kamare ay hindi talaga tayo magkaintindihan din sa kusina. Babalatan na nga laang natin muna din ang ating itlog para naman siya ay makakain nito. Gusto kasi ni Cassie ang boiled egg minsan. Abay talagang hindi mo din naman nga masisisi. Talaga namang masarap talaga ang boiled egg sa sopas. Buti na nga lamang din at may pagka-Pinoy pa rin ang panlasa ng aking anak. Ito nga at napaliguan ko na nga ito kanina. Nag-homework nga. Ayan na ang kanyang pagkain. I-reserve ko na sa kanya. Sabi ko nga sa kanya ay mamaya na lamang ulit siya mag-homework. Napakasipag man din. Pagkadala ko nga ng pagkain ni Cassie, binalikan ko nga ang aking isda mga kamari. Chinecheck ko kung pwede na ba itong balikin. Naku mga kamari, pagpasensyahan nyo na nga aking kawali at talaga namang hindi ko matanggal-tanggal ang mga brown na iyan. Tuwing kukutin ko nga ay natatanggal ang mga teflon. Ay, Diyos ko po, Rude. Sayang naman. Kaya sabi ko na may hayain na ang mahalagay na hugasan. Naluto na nga yung 4 na piraso. Inalis ko na nga din sa kawali dahil may isusunod pa nga akong 2. Bali, 6 lamang pala ito. Kala ko ayos na rin yan mga kamari. Madami na din yan. Di na nga rin namin yan mauubos. Kung napapansin nyo nga mga kamari ay talagang umiiwas-iwas ako diyan. Talaga namang namimilantik ang mantika ay pagkakainit man din. So, sa kabilang banda nga mga kamari, habang hinihintay nga nating maluto ang last batch ng ating isda, ay mag-prepare tayo din ng ating talong. At ipiprito natin nga din iyan. Masarap din kasi iyang kaulam ng ating isda, di ba? Tapos nga mga kamari, habang ipinipirito nga natin ang ating talong, ay i-ready naman natin ang ating mga okra. At binabala ko nga ding mag-steam din ng okra mga kamari. Hindi natin ito ipipirito dahil baka wala nang matira. Ang okra mga kamari ay magkagayan ay masarap lamang din ilabon o kaya naman ay steam. Tapos ko nga magayat ng okra, isinilip ko nga ang aking mga talong at tinitignan ko kung naluto na ba ito. Medyo naluto na nga yung iba, kaya naman inalis ko na nga rin dito mga kamare. Talagang amoy pa lang ay nakakagutom na. Sa mga puntong ito mga kamare, iniintay nga nating ma-steam lamang ang ating okra. Kaya naman habang naghihintay nga tayo, nag-get na ako dito ng sibuyas at lalagyan din natin ng pipino mga kamare. Siyang magsisilbing sausawan natin sa ating isda. Ito talaga ang mga magkakaulam, hindi baga? Tapos may kamatis din. Ay sus, talaga namang galit. Galit na naman tayo ng kanin nito mga kamare. Sigurado yan. Kapag kagagarning piritong isda mga kamare, eh hindi naman masarap kapag walang sausawan, di baga? Naisipan ko na nga rin itong lagyan ng sibuyas at akin nga rin itong lalagyan ng toyo at pipisaan laang din natin ng lemon. At kung wala ka namang lemon mga kamare, ay pwede ka namang gumamit ng kalamansi. Ay kung wala, ay di suka. Kung wala talaga ay, ano pang magagawa natin? Ay di kainin na nga iyan ang gayan. Diyos ko po, Rude. Lagyan na nga rin ng paminta. Naku mga kamare, hindi nga ito makukumpleto kung walang sili, hindi baga? Naglalagay nga tayo dito ng kaunting sili mga kamare para naman may kaunting sipa. Haluin at talaga namang umpisahan na ang lafangan. Hindi pa ako nakontento mga kamare, medyo nilagyan ko pa nga ito ng kaunting suka. Nung malagyan
Nilagyan ko nga ng suka at toyo, parang naisipan kong may kulang pa, kaya naman naisipan kong lagyan ng asukal. Syempre may anghang, may asim, may alat, kailangan may kaunti ding tamis, di ba? Kaya nga ready na ang sausawan at luto na rin ang ating okra, kaya naman ayan na. Chibugan time na mga kamare, ano pang hinihintay natin? Aba, kain na tayo. Ang sarap-sarap nito. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aming mga videos at sana po hindi kayo magsawang sumuporta. That's it guys. We have fish. Wait lang kasi talong. Tapos may bagoong tayo. Sausawan. Ayan. Tapos itong okra. Sarap nito. Okra sa bagoong. Kain na kayo. Ayan po mga kamare, kami po ay kakain na muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magpapaalam na muna po kami. Love you all. Bye!